Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood ng video na ito. Ang paksa po natin ngayon ay medyo maselan at kailangan po rito ng kaunting pangunawa. Ito po ay tungkol sa mga kaloob sa simbahan, love offering o kilala sa tawag na ikapo. Tila wala po sa kahit anong sekta ng Kristyanismo ngayon ang nangaral sa bahagi o talata ng Bibliyang ito. Sadya bang iniiwasan nila ito at baka mapahiya ang kanilang buong kongregasyon, sekta o kanilang itinayong iglesia sa harap ng sakripisyong ginawa ni Pablo? Hindi ko sinasabing masama ang pag-implementasyon ng pagkakaloob sapagkat ito rin po ay iniutos. Basahin po natin sa Biblia sa aklat ng unang Korinto chapter 9 verse 13 hanggang 18. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Sa panahon ngayon, love offering ang tawag nila dyan o kilala sa iba na ikapo. Kumakatawan sa malaking bahagi nito ngayon ay ang pera sapagkat nabibili ng pera ang lahat ng bagay, damit, pagkain o anumang kailanganin ng isang tao. Ituloy nating basahin ang susunod na bersikulo. Sa ganyan ding paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. So totoong ipinahintulot ng Diyos na makinabang ang mga mangangaral bilang pantustos sa kanilang ikabubuhay. Subalit hindi pangtustos sa kanilang mga negosyo. Ang bahaging ito ay inabuso ng ilang tiwaling mangangaral. Sa susunod na bersikulo ay magugulat ka kung ano ang ginawa ni Pablo at kung bakit hindi ito ipinapangaral sa halos lahat ng sekta ng Kristyanismo dito sa ating daigdig. Basahin po natin. Ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito at hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hinga ng tulong. Mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na maipagmamalaki ko. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki sapagkat iyan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Maliwanag pa po sa sikat ng araw na si Pablo po ay hindi tumanggap ng kaloob mula sa kanyang mga nasasakupan. Hindi niya ginamit ang karapatang ito sa loob ng kanyang kongregasyon. Subalit ano ang kanyang ipinagmamalaki? Bakit niya nasabing mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na maipagmamalaki ko? Ituloy natin ang pagbabasa. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita at ang hindi ko paggamit ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Ipinagmamalaki ni Pablo na kabayaran na para sa kanya ang maipangaral ang salita ng Diyos nang walang bayad. Sa mata ni Pablo ay nagmumukhang kabayaran ang anumang kaloob na maari niyang tanggapin. Naalala ko tuloy ang isang sikat na pastor. Ang pangalan niya ay Brother Mike Velarde. Sinabi niya sa kanyang pangangaral noon na ang ikapuraw ay maari niyong ibigay sa kanyang sekta na itinayo o kaya naman sa mga taong gusto mong
tulungan. Sinabi pa rin ni Pablo sa unang Tesalonica chapter 2 verse 5 to 9, alam ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasamaan. Saksi namin ng Diyos, hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Kahit bilang mga apostol ni Kristo ay may karapatan kaming humingi ng anuman mula sa inyo. Sa halip ay naging maggiliw kami sa inyo tulad ng inang mapagkalinga sa kanyang mga anak. Itinulad niya ang kanyang pangangaral sa isang mabuting ina na kailan may hindi humingi ng kapalit o anumang kabayaran mula sa kanyang mga anak. Ngunit saan namang kumukuha ang buong kongregasyon ni Pablo ng pangtustos sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay? Basahin po natin. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming buhay. Mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw at gabi para hindi kami makabigat kanino man habang ipinahahayag namin sa inyo ang magandang balitang mula sa Diyos. Ngayon, ang tanong ko po ay simple lang. Maari ka bang magkasala kung mangaral ka ng salita ng Diyos sa mga pampublikong lugar at bigla ka nalang mag-aabot ng sobre bilang kaloob? Ang pangangaral ng salita ng Diyos saan mang pampublikong lugar at kahit sa mga sasakyang kagaya ng bus, jeep, ay hindi po masama. Ang masama ay nanghihingi ka ng tinatawag niyong love offering o kaloob. Lalo't lalo na ang taong bayan ay hindi nyo naman lahat kapanalig. Ang iba po dyan ay Muslim. Ano na lang ang tingin nila sa atin, mga Kristiyano? Humihingi kayo ng kabayaran. Ang masama ho ay ang makatisod kayo ng kapwa. Nang dahil sa pang-aabuso ninyo sa inyong karapatan at ginawa nyong panghihingi ng kaloob sa kahit hindi nyo naman kapanalig, maaaring magkasala sa panghuhusga ang mga hindi mananampalataya dahil sa panghihingi ninyo ng kaloob. At dahil doon, nagkasala nga sila ng dahil sa inyo. Lalo na ang sekta ninyo ay kilala na may mga pag-aaring pampribadong paaralan. Ngunit ang mga guro dito ay hindi pinapasahod ng tama. Mga volunteer lang daw kasi. Ano ang sinasabi ng Biblia laban sa mga nakakatisod sa kapwa? Basahin natin mula sa Roma chapter 14 verse 13 hanggang 16. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Huwag rin tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ibang kapatid. Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Ngunit kung ang sino man ay naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Kaya kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Pag-ingatan mong ang inakala mong mabuti ay huwag masamain ng iba. Ito po ang salita ng Diyos. Lagi rin po nating tatandaan, anumang pag-abuso sa karapatan ay nagdudulot ng kapahamakan.